Okay, so itong next na lecture natin, tinatawag natin siyang summing all elements. So, summing all elements problem, given a 2D array of integer, calculate and display the total sum of all its element using nested for loop. So, ito yung given code natin. So, kakopy ko siya. Then, ipipaste ko na lang siya dito sa previous na pinag-code natin. Ayan siya. So, run natin. Tingnan muna natin yung output. So, total sum is 105. So, let's take yung calculator natin. I-check natin siya. So, we have 5 plus 10. 10. Ulit. 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus 30. So 105 yung total and 105 din yung total natin dito. So let's discuss yung code na meron tayo dito. So dito, as you can see, meron tayong given array dito by default, which is yun nga, yung 2 rows and 3 columns pa rin siya. Ngayon, ito yung value. 5, 10, 15, 20, 25, 30. So after ng closing ng ating two-dimensional array, then yung semicolon niya, sa baba niya meron tayong variable na sum. Mapapansin nyo, naka-initialize siya sa 0. Kasi as of this moment, ang value natin kay sum ay 0 kasi wala pa tayong kino-compute. Okay? So after nun, dito meron tayong first for loop, which is yung rows. Yung second for loop mo naman is yung columns. Okay, so after that, mapapansin nyo dito meron na tayong formula. So yung formula natin, tinawag na natin si sum, eto siya. At gumamit tayo ng shorthand operator. Ibig sabihin, plus equal sa array na meron tayo. Now, again, no, si I will be yung rows and then si J will be yung columns natin. So ibig sabihin, kung ano man yung number sa rows mo at saka kung ano man yung number sa columns mo, i-add up natin at ibibigay natin kay sum yon. Okay? So, for example, kung ito yung mga datas natin, no? So, ito yung 00, 01, 02. So, 10, 11, and 12. So, ibig sabihin, i-add niya yan, lahat ng yan, and then ibibigay niya kay Sam through shorthand operator natin. Then later on, i-send niya yon kay cout na total sum, and then tatawagin natin si Sam. Bakit siya? Kasi siya yung last may handle ng computation natin. And mag-end line na tayo. So kapag rinan natin yung program, eto ngayon yung magiging output natin, 105. So let's say for example, ginawa natin 10 ito. So instead of 105, dapat meron tayong 110. So mapapansin nyo, dynamic yan. Kahit anong number yung ilagay nyo dito, inside ng array nyo, it will change correctly pagdating dito. Bakit? Yung formula kasi na ginamit natin ay tama siya. And we compute it based sa rows and columns na meron tayo. So, hindi magkakamali yung program natin. So, ito yung example natin for summing all elements.